Tingnan nyo ang KOJC, walang bahid ng korupsyon. May resibo si Pastor. Kung sasabihin niya, ilagay ninyo ako sa Senado. Maski iba-iba tayong mga relihiyon, Muslim ako, pero bakit sumusunod ako kay Pastor? Bakit nakita ko sa KOJC, walang bahid na korupsyon? Tapos, yung aming mga proseso na ngayon ay nasa korte, hinarap na lamang namin kay para mapakita namin sa taong bayan na walang kasalanan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ginawa siyang poster boy ng political persecution dito po sa ating bansa. Kaya nga po, aking mga kapatid, bakit tumakbo si Pastor Apollo C. Kibuloy? Hindi naman siya politiko, alam naman ninyo yan. Siya po ay ministro, siya po ay inyong leader, ating leader dito sa KOJC. Tumakbo siya because of fated circumstances. Because he wants to be the voice. Gusto niya maging boses ngayon sa lahat ng mga inaapakan ng administrasyon na ito. Gusto niya maging leader sa lahat ng mga naaapi, yung mga mahihirap, yung mga walang mga representasyon. Gusto niya maging boses natin sa Senado. Kaya nga po, noong siege, noong August 24 to September 8, sabi nila, dinakip. Hindi po dinakip si Pastor. Nandoon po ako, sumurrender siya. Bakit? Hindi na niya kaya yung mga pang-aapi na ginawa sa kanyang mga miyembro. 3 na po ang namatay. Gusto ba nila marami pang mamamatay? Kaya sumurrender po si Pastor. He wants to go through the process because mahal niya ang kanyang mga miyembro, mahal niya ang Republika ng Pilipinas. Kibuloy! 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 Tapos sasabihin, attorney, ano naman gagawin doon ni Pastor Kibuloy doon sa Senado? I-ministro naman siya. Ang sabi ko naman, alam mo, mas marami pa siyang magawa kesa sa mga tumatakbo sa kabilang grupo. Kaklaruhin ko kayo. Kaklaruhin ko. Tayo ngayon ay bumabiyahe. Di ba? Delikado itong biyahe natin ngayon kasi, naku, iba itong piloto natin. Oo. So, kung pipili kayo ng sasakyan o eroplanong sasakyan, gusto ba ninyo ng brand new o yung ginagamit na hanggang ngayon wala pa rin ang ating bansa? Di ba gusto nyo brand new? Kaya nga po, except lang sa dalawa dyan na magiting talaga, si Senator Bongo at si Senator De La Rosa, walain na natin yung iba. Dito na tayo sa PDP laban. Kaya nga tayo dapat maging kampante. Itong PDP laban na ito, number 10, Jimmy Bondok, abogado yan, gwapo pa, magandang singer pa, di ba? Kailangan iboto natin yan. Bago siya. Kung sa aeroplano pa, bago rin siya. So piliin natin siya. Si Bato de la Rosa, hindi nga siya bago, pero tunay talaga siya na senador tumatrabaho. Si Senator Bongo, number 28, Mr. Malasakit, wala nang ibang pag-usapan pa. Piliin din natin siya kasi sabi ni Pastor Kibuloy, magaling siya. Eto naman, ito aking kaibigan, boses ito ng Visayas,
magiting na abogado, JV Hinlo, number 30. Iboto din natin siya kasi bago siya. Number 34, Raul Lambino, one of the best lawyers in the country. Underrated but very good. Sabi ni Pastor, suportahan din natin si Raul Lambino. Eto talaga, number 38. Wala na tayong dapat pagdibatihan pa. Ito yung tumayo doon sa House of Representatives para ipagtanggol si Vice President Sara Duterte, Dante Marcoleta. Number 56, ito maprinsipyo na tao. Abogado, magiting, magaling, matalino. Vic Rodriguez, suportahan natin. Siyempre naman, kung wala si Ipi Salvador, dapat isali natin siya kasi prinsipyado at lumalaban para sa atin. Ang katayuan po ni Pastor, bakit siya tumakbo, ay gusto niyan maging main warrior against corruption. And what is the proof? What is the proof? Look at KOJC. Tingnan nyo ang KOJC, walang bahid ng korupsyon. May resibo si Pastor. Kung sasabihin niya, ilagay ninyo ako sa Senado. Maski iba-iba tayong mga relihiyon, Muslim ako, pero bakit sumusunod ako kay Pastor? Bakit nakita ko sa KOJC walang bahid na korupsyon? At saka mga kaibigan, ang bayan ng Republika ng Pilipinas, our country is at a precipice. Our Vice President is now impeached. There is only a need for the Senate to go to trial. Once, kung hindi po mag-grant yung TRO na final ko sa impeachment, alam mo, ngayon ko lang isabi sa inyo, sino ang nag-utos sa akin, nag-advise sa akin, prinisenta ko po kay Pastor. Pastor, kailangan meron tayong gawain dito kay Vice President Sara Duterte. Siya, anong maganda doon Pahil tayo ng petition for certiorari. Si Pastor po, bakit ako naging petitioner? Kaya pasalamatan natin si Pastor. In the remotest possibility na hindi ako makakuha ng TRO. So mag-trial doon sa Senado. Kaya nga kailangan Republika ng Pilipinas, vote straight tayo! Vote straight tayo! Let us give a deafening support to the PDP laban candidates. Kasi sila, plus si Senator Robin Padilla, ang konstitusyon nag-require, kinakailangan 2/3 vote. So kung may 10 tayo doon, yung iba naman, makikita naman nila, uy, malakas pala sila, di magpalimbing din yan. So, pupunta yan sa atin. So, kinakailangan vote straight tayo. Ito, sinusuportahan po ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ni mahal na Presidente Rodrigo Duterte. Ano ba? Kasi si Pastor gusto niyang tumindig against corruption. He wants to put up a law, isabatas niya yung law on protection of whistleblower. Kasi ngayon, kung ikaw po ay magmarites, di ba? Sa mga taong mga kurakot, ang mga kurakot po na mga taong maraming impluensya. So, kailangan po may batas na protektahan po sila. Tapos, gusto rin po niya yung liquidation by certification ngayon. Pag merong pundo kasi yung Kongreso, sasabihin lang ng tagagawa ng batas, this is liquidated by certification. Pirma sila. Ayaw ni Pastor niyan. Gusto ni Pastor, liquidation by receipts. Resibo. Para makita natin kung paano nila ginagasto ng hindi milyon na bilyones na mga pera na atin namang pera. Di ba tama po yun? Tama! So kung sasabihin ni Pastor na siya ang inyong main warrior against corruption, look at him. Look at KOJC. And then you will be convinced to vote for Pastor Apollo C. Quiboloy. Tapos naiintindihan po ni Pastor na
kailangan i-lower yung range ng anong tawag nito, plunder. Kasi kailangan ngayon sa batas, magnakaw ka muna ng 50 million bago ma-plunder yan. Sabi ni Pastor, kalukuhan yan. Oo, dapat pababa yan. Ang gusto nga niyan, piso na lang plunder niya. Di ba tama yan para matakot naman ito mga kurakot na ito? Naiintindihan din ni Pastor. Kasi si Pastor taga-Tamayong Kalinan naman naghihirap na ngayon ang mga magsasaka. Kada tanim nila, hindi pa nga nila alam kung magkano yung presyo ng palay. Ang mahal po ngayon, kasi ako po, naiintindihan ko yan, kasi ako po ay magsasaka. Ang mahal po ng palay, ang mahal po ng mga seeds, tapos pagbenta nila, nako, ang mura. Gusto po ni Pastor na magiging misyon na ng Department of Agriculture. He will call for the amendment of the law creating the Department of Agriculture to make it its mandate na magiging batas na dapat yung gobyerno na ang bibili ng mga produkto